Martin nagsilos na may kausap si Elisa na kaibigang lalaki. Inyong matutunghayan sa ika-6 na kabanata na pinamagatang Kumuha ng Pagkakataon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang video. Madalas kasi itong nasa China dahil si Jeep ang namamahala ng textile factory na pagmamay-ari ng pamilya nito. Half Filipino, half Chinese kasi ang lalaki. Kahit binastid niya ito noon, ay nanatili silang mabuting magkaibigan. Ilang sandali pa silang nagkwentuhan para malaman nila ang nangyayari sa buhay ng bawat isa. Nang maalala ni Lisa, ibigay na lang kay Jeep ang hawak niya. Naalala kasi niya na paborito nito ang seafoods. Total ay hindi naman iyon tinanggap ng kanyang pagbigyan sana. Ngunit bago pa man ito makuha ng binata ay, "Elisa!" Napalingon siya at nakitang palapit sa kanya si Martin. Nagtatakang tingin ang ipinupukol nito sa kanyang kausap. Maging siya ay napakunot noo na kung bakit tila madilim na ang ekspresyon ng mukha nito. Ano ba ang kailangan nito? Pagkatapos siyang talikuran ay ito at tatawag-tawagin siya. Nang makalapit si Martin ay tinitigan siya nito. Tila nasobrahan yata ang paglapit ng lalaki kaya napaatras siya ng isang hakbang. Sa hindi malamang kadahilanan ay dumagundong ang kaba sa kanyang puso dahil kaharap na niya ang lalaki. Gwapo nga talaga ito. Idagdag pa ang bababong na abs nito. Napailig ni Elisa ang ulo dahil kung ano-ano na ang kanyang iniisip. Nakita niya na napalipat-lipat ang tingin ni Jeff sa kanilang dalawa ni Martin. "Salamat dito sa sinigang na niluto mo para sa akin, Elisa." Nahalata niyang nilagyan ni Martin ng emphasis ang mga salitang "para sa akin." Bahagya ring tinapunan ng masamang tingin ni Martin si Jeff. Naramdaman niyang kinuha nito ang bandihadong hawak niya. "Pasensya na, hindi ko nakuha kanina," sabi ni Martin. "May hawak kasi ako, pero salamat uli," sabi uli ni Martin. Saka sila tinalikuran ni Jeff. Minsan ay hindi talaga niya maintindihan si Martin dahil sa pabago-bago nitong mood. Una ay sinungitan siya, pagkatapos ay magiging mabait ito sa kanya. Hindi alam ni Elisa kung ano ba talaga ang tunay na ugali nito dahil sa totoo lang nawiwindang na siya sa ipinapakita nito. Wala na sa harap niya si Martin, umalis na rin ito. Ngunit nananatili pa rin siyang nakatingin sa papalayong figura nito. Para kasing may itinatago ito na hindi niya alam. And for the first time in her life, she was really curious about the man she once did not care about. Hindi nakaligtas sa paningin ni Martin ang bahagyang namumula ng mga pisngi ni Elisa. Nang lapitan niya ito kanina para kunin ang dala nitong sinigang na hipon, nasabi ng dalaga ay niluto nito para sa kanya. Tila nagulat ito dahil paglapit niya kahit pa hindi niya pinansin nang unang lumapit sa kanya ang dalaga. He just hated it when he saw the Chinese guy who greeted Elisa. Lantaran pa nga itong nagpapakyut sa dalaga. May palagay siya na malapit ang mga ito sa isa't isa, kaya nakaramdam siya ng inis. Hindi niya tuloy napigilang sumingit sa pag-uusap ng dalawa. Nakakaramdam siya ng silos kapag may ibang lumapit dito. Masama na bakuran niya si Elisa dahil hindi naman sila magkarelasyon, ngunit wala siyang pakialam. Elisa was special and she will always be beautiful in his eyes. Kahit madalas silang nagbabangayan, ay gandang-ganda pa rin siya rito. Para bang may mas malalim pa sa pagkatao nito kaysa sa maamong personalidad na ipinapakita sa pisikal nitong aspeto. He had always found her attractive in every way,
and he liked to get to know her more. Inaamin niya iyon, kaya lang kahit ano ang gawin niya, Elisa hated his guys. Kaya nga, inaasar niya ito palagi para naman pagtuunan siya nito ng pansin. Gusto niya si Elisa, kaya ganoon na lang ang pakikialam niya nang madatnan ito na kinukumpronta ang ex-boyfriend. Bulong-bulungan sa village nila ang panluloko ng ex-boyfriend nitong si Chris. Kaya ganoon na lang ang kagustuhan niyang paalisin si Elisa sa restaurant nang makitang naroon din pala si Chris kasama ang bago nitong nobya. Gusto niya lang iligtas si Elisa mula sa sakit na maaari na namang mararamdaman nito kapag nakita ng dalaga ang dating kasintahan. Ngunit wala na siyang nagawa nung makialam na ang tadhana. Nagkita-kita na nga ang tatlo at may konfrontasyon pang naganap. He was saw the pain in Elisa's eyes and he wanted to punch the hell out of Chris, but he was not in the position to do that. Sapat na siguro sa ngayon na iniligtas niya ang dalaga sa walang hiyang lalaki. Ngunit hindi nagustuhan ni Elisa ang pakikialam niya. Kahit medyo sumama ang loob niya nang sigawan siya nito, ay naiintindihan niya ang pinagdaanan ng dalaga. Chris caused her too much pain. Natural siguro na ilabas ng dalaga sa unang taong makikita nito ang lahat ng sama ng loob na idinulot ng lalaking nanloko dito. Alam ni Martin na hindi sinasadya ni Elisa na sigawan siya. Patunay lang ang kagustuhan nitong makahingi ng tawad sa kanya kanina. Hindi siya galit kaya hindi niya ito pinansin kanina. He just wanted to give her time to heal. Saka na lang uli makikialam sa buhay ni Elisa kapag nawala na ang pait sa puso nito. He just had to wait. Sana magawa niya iyon. 8:00 ng gabi nang magsimula ang shift sa trabaho ni Elisa. Nagsimula na siyang mag-rounds sa pediatric ward kung saan siya naka-assign. Sinipat niya ang thermometer ng kanyang pasyente at binigyan ito ng gamot. Tiningnan din niya ang ibang pasyente bago siya tuluyang bumalik sa nurses station. Itinabi niya ang clipboard na hawak kanina at sinimulang i-check ang mga medical chart ng ibang pasyente sa pediatric ward. Ma'am Elisa, rounds lang po ako. Paalam ng kasamahang nurse na si Sheena na naka-duty ng gabing iyon. Naka-assign naman ito sa female ward. Tinanguan lang niya ang kasama. Mag-isa na lang siya sa nurses station habang tinitingnan ang medical chart ng mga pasyente nang may tumawag sa kanya. Excuse me? Napataas ang tingin ni Elisa sa tumawag sa kanya, saka napakunuot noo nang makilala ang lalaking nasa harap niya. Martin? Anong nangyari sa'yo? Hindi niya agad ito nakilala dahil sa bahagyang pamamaga ng mukha nito at sa mapupulang pantal. Tila nahihiya rin ang lalaki sa kanya kaya nag-iwas tingin. Allergy, sabi ni Martin. Allergy saan? Sa hipon? Tanong ni Elisa. Agad siyang napakunot noo nang maalala na kinuha pa rin ito ang ibinigay niyang sinigang na hipon kaninang tanghali. Ang akala niya ay nagsisinungaling lang ang binata sa sinabing may allergy ito sa hipon. Ngayon lang niya nasiguro na totoo ang sinabi nito. I'm sorry, hindi ko alam na allergic ka sa hipon. Pero bakit mo pa kinain gayong alam mong may allergy ka? May nabanaag siyang hiya sa mukha nito, ngunit saglit lang iyon dahil natawa ito. Mukha kasing masarap kaya kinain ko, sayang naman. Dahil sa tawa ni Martin ay nakumpirma ni Elisa na hindi na ito galit sa kanya. Ganoon din kasi siya. Napailing siya. Sandali lang at ikuha kita ng gamot. Pagbalik niya ay nakaupo na si Martin sa isa sa mga silya sa tapat ng nurses station.
Maayos naman ba ang paghinga mo? Ang iba kasing may allergic reaction ay hindi makahinga. Ikaw, okay naman ba? Tanong ni Elisa. I'm fine. Namumulang mga pantal lang at medyo namamaga ang mukha ko. Sagot ni Martin. He rolled the sleeves of his long sleeve polo shirt up to his elbow. Ipinakita nito sa kanya ang mga pantal. Hinawakan ni Elisa ang mga kamay nito para tingnan ng maigi ang mga pantal. Napapiksi pa nga ang binata sa pagdaiti ng kamay niya sa balat nito. Hindi naman gaanong malala, mawawala rin ang pamumula kapag nainom mo na ang gamot. Inaabot ni Elisa ang gamot kay Martin na agad namang kinuha nito. Antihistamine yan. Salamat Elisa. Walang anuman. Ginitian niya ito. Ibinalik din naman ni Martin ang ngiting ibinigay niya. Ngayon ay nakumpirma niyang wala na itong galit sa kanya o kung anumang hinanakit. Nurse, tawag sa kanya ng isang babae sa nurse station. Nilingon niya ito. O sige Elisa, mukhang busy ka yata. Maraming salamat, sabi ni Martin. Ngumiti at itinaas nito ang hawak na gamot bilang tanda na nagpapasalamat ito sa kanya. Bumalik siya sa nurse station at itinuro ang direksyon ng kwarto ng pasyente na hinanap ng babae. Nang muli siyang lumingon, ay malapit na si Martin sa elevator. Martin, tawag niya. Paumanhin pala sa inasal ko sa restaurant, saka para sa hipon, sabi ni Elisa nang lumingon ito sa kanya. At bago ito pumasok sa elevator, ay isang napakatamis na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Martin. Martin at Elisa nagpalitan ng matamis na ngiti. Magkakagustuhan kaya ang dalawa? Abangan sa susunod na kabanata. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, ay huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you for watching and God bless.